Naranasan mo na bang makaramdam na tila nakakakulong ka sa isang pabor na ginawa sa'yo ng ibang tao? Yung tipong tinulungan ka nga nila nung oras na walang-wala ka, pero parang habang buhay mo naman itong babayaran. Oo, eksakto ganyan. Kaya naman ngayon, direktang kausap kita na nakikinig. Ipapaliwanag natin sa malalimang pagtatalakay na ito ang isang napakakaibang panaginip. Isang panaginip na tumatagos mismo sa ganyang klaseng sitwasyon at sumasalamin ito sa kultura, pananalapi at maging sa espiritualidad nating mga Pilipino. Totoo yan. Bale, ang mga pag-uusapan natin ngayon ay nagmula sa dalawang sanggunian noong Marso 2026. Meron tayong isang text post mula noong Marso 24 at isang audio recording ng isang Zoom meeting noong Marso 29. Yung tungkol sa panaginip, di ba? Correct. Nakasentro ito sa naging panaginip ng isang taong nagngangalang Narciso o Lalo. Para sa kanya, hindi lang ito basta panaginip. Itinuturing niyang isa itong mensahe ng Diyos. At maririnig din natin kung paano nila pinagtulungan intindihin ito sa komunidad nila. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lang linawin sa iyo na nakikinig. Hindi tayo kumukuha ng anumang panig sa mga paniniwalang espiritual o panrelihiyon ng komunidad na ito. Oo, mahalagang malinaw yan. Ang misyon natin dito ay obyektibong himayin ang mga mensahe, yung mga kultural na implikasyon at pilosopiya na tinalakay sa material na ito. Okay, himayin natin ito. Magsisimula tayo mismo sa mga detalye ng panaginip para magkaroon tayo ng malinaw na konteksto. Sige, paano ba nagsimula yung panaginip niya? Ganito, naglalakad daw itong si Narciso sa tabing kalsada. Tapos may nakita siyang dalawang babae at malinaw sa isip niya na may utang siya sa kanila na 12,000 piso o 12,000 pesos. Medyo malakong halaga, ah. O nga kaya lumapit siya para maghulog sana ng 1,200. Pero ang sabi sa kanya ng babae, maghulog na daw siya para matuwa si Donna. Teka, sino si Donna? Diyan na nga naging magulo. Naisip din ni Narciso yan. Bakit matutuwa si Donna sa kausap naman niya, siya may utang. Tapos biglang nagiba na yung sistema ng pera sa panaginip. Paanong nagiba? Parang nawawalan ng logic. Oo, kumapa siya sa bulsa, kulang ang cash niya. Naghanap siya ng ATM para mag-withdraw sana pero pinigilan siya ng babae. Sabi ibigay na lang daw kung magkano ang hawak niya. Nasa 800 piso lang yon noong panahong iyon. 800 lang? Paano siya magbabayad ng 1,200? Dito pumasok yung kakaibang pagbibilang. Bawat bilang ni Narciso, inilalagay niya sa kamay ng babae. Tapos, pagdating sa bilang na 1,000 piso na imposible kasi nga 800 lang pera niya, biglang nag-abot ang babae ng 1 piso at isinama sa mga pera. 1 peso? Bakit naman may 1 peso bigla? Tinanong din niya iyan at ang kaswal na sagot ng babae, tax yan. Ang nakakabigahani rito ay yung kalituhan sa loob ng panaginip. Pinapakita nito na punong-puno ng mga simbolo ng kawalang kontrol si Narciso sa sarili niyang pera. Isipin mo, yung nagpapautang pa ang nagdagdag ng tax na 1 peso. Oo, tapos may napansin pa si Narciso na may nakataling laso o ribbon sa ilang bahagi ng pera niya. Biglang inangkin ng babae yung perang may laso dahil lang may tali ito, hanggang sa nagising na siya. Nakakalito nga. Walang rason kung bakit inangkin yung may laso. Kumbaga basta na lang kinuha. Parang pagbabayad lang ng minimum amount sa credit card, di ba? Yung pakiramdam mo ay nagbabayad ka, naghihirap ka, pero may mga nakakatagong bayarin na bigla na lang sumusulpot. Imbes na mabawasan ang utang mo, parang may nagmamanipula sa background. Correct. Ganyan na ganyan ang pakiramdam niyan. At mula sa nakakalitong panaginip na ito, lilipat tayo sa kung paano ito sinubukan intindihin ng mga tao sa Zoom meeting nila. Dito lumabas ang realidad nating mga Pilipino pagdating sa utang. Paano nila tiningnan yung sitwasyon? Ibang-ibang interpretasyon ng bawat isa. Halimbawa si Ken. Nang marinig niya yung tungkol kay Donna at sa biglaang tax, ang unang pumasok sa isip niya ay ang mga middleman at piramiding sa mga pautang. Yung parang uutang ta sa isang tao, pero inutang din pala niya iyon sa iba ng may tubo.
Mismo, pinapatungan nila yung mismong utang para kumita. Kaya pala pakiramdam ni Narciso ay may isang dona sa itaas na kailangang pasayahin. Tapos may sumagod din doon si Emaros, di ba? Oo, iba naman ang anggulo ni Emaros. Para sa kanya, dapat magkusa na lang yung nangutang na magbayad at sumabay sa daloy o mag-go with the flow. Kahit makakalito yung tubo, Oo, kasi nga naman, tinulungan pa rin siya nung mga oras na gipit siya. Kaya kahit magulo, dapat lang mag-adjust at magpakita ng inisyatibo bilang utang na loob. alam mo, ang ganda ng palitan nila. Seryoso yung usapan, pero may isang nakakatawang detalye sa recording na nagpapaalala na totoong mga tao lang ito. Yung kay Mira? Oo, tinawag na nagsasalita itong si Mira sa Zoom. Napansin kasing nakahiga habang nasa meeting. Inaantok na yata. Tapos nagdi-delay pa yung boses dahil naka-Bluetooth daw. Napagsabihan pa nga na nagbibigay siya ng hindi magandang imahe sa sarili niya. Nakatatuwa kasi nagbibigay ito ng kakaibang sigla at pagiging totoo sa pag-uusap nila. Hindi sila nasa formal na boardroom. Totoo, pero teka lang ha. Habang sinusuri ko yung galit nila sa mga tubo at interes, napaisip ako, hindi ba't normal lang sa negosyo ang may tubo? Kung gagamit ka ng pera ng iba, asahan mong may interes. Bakit parang napakasama ng pagtingin nila sa simpleng pagpapautang na may interes? Magandang tanong yan. Maiintindihan natin kung titignan natin yung araw-araw na karanasan nila. Agad inugnay ng mga tao sa Zoom ang panaginip sa mga pautang na arawan at hulugan sa mga barangay natin. Yung hindi formal na utang sa bangko. Oo, hindi ito perang inutang para mag-expand ng negosyo. Ito yung perang inuutang, pambili ng bigas o pambayad ng kuryente para makasurvive. Kapag nilagyan mo pa ng malaking tubo ang taong gipit na, parang ginagawang negosyo ang mismong paghihirap niya. Kaya pala ganoon kabigat para sa kanila. Hindi lang ito usapang negosyo, usaping moralidad at pagkakatao-tao na pala ito. Eksakto. Hindi lang basta interes sa pera ang nakikita nila, kundi pagsasamantala. Dito na talaga magiging kawili-wili ang lahat. Kasi ngayong nakita na natin yung literal na pananaw nila sa utang, ibubunyag na natin yung malalim na espiritual at kultural na interpretasyon ng tagapagsalita. Balikan natin yung perang may nakataling laso. Yung biglang inangkin ng babae sa panaginip. Sa isang utang na walang katapusan. Isang literal na pagkakagapos. At si Donna, siya yung sumisimbolo sa sistemong nagpapayaman sa mga mayayaman habang lalong naghihirap ang mga mahihirap. Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin kung paano ito konektado sa kultura natin bilang mga Pilipino, lalo na pagdating sa konsepto ng utang na loob na madalas nagiging isang hindi nakikitang tanikala. Yan din yung tinumbok sa dokumento. Ipinakita nila yung pagkakaiba ng tunay na tulong laban sa tubo. Kapag nagpautang ka at naghihintay ka ng tubo, hindi ka daw talaga tumutulong. Itinutulak mo pa nga siya para lalong mabaon eh. Oo, at hindi lang ito sa pera. Pinalawak pa nila na ang pinakamabigat na utang ay yung utang na loob. Kapag gumawa ka ng kabutihan, tapos naghihintay ka ng kapalit, hindi raw iyang kinikilala ng Diyos bilang tunay na pagtulong. Ang lalim niyan. Kasi sa lipunan natin, kapag may tumulong sa'yo, parang habang buhay kang may obligasyon na bumawi. Totoo. Ang sabi sa pagtalakay nila, ang tunay na tulong ay yung ginagawa at kinakalimutan agad na walang hinihintay na papuri o ganti. Kapag may expectation ka, iginapos mo yung tao sa'yo. At dyan nagkakaroon ng mga hidwaan sa pamilya at magkakaibigan. Kasi nagagamit yung utang na loob bilang tool para makontrol ang ibang tao. Nagiging masahol pa sa interes sa pautang. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat nito? Matapos nilang tukuyin ang problema, itong walang hanggang tanikalan ng utang na loob at interes, ano ngayon ang practical na solusyon nila? Nagbigay sila ng isang magandang halimbawa. Kinuwento ng nagsasalita yung tungkol kay Paning. Si Paning, nagpapautang siya sa mga kakilala niya pero walang kahit anong tubo. Walang tubo? Bakit daw? Kasi gusto niya talaga na purong tulong lang ang ibigay niya sa nangangailangan. Walang interes na hinihingi.
Paano yan? Paano naman yung nagpautang? Dito nagbago ang dinamika. Yung nagsasalita na umutang kay Paning, siya mismo ang kusang nagdagdag ng maliit na halaga noong nagbayad siya. Ginawa niya ito bilang pasasalamat para daw hindi matulog ang pera ni Paning. So hindi siya pinilit? Hindi talaga. Kusang regalo iyon at hindi obligadong tubo. Kaya pareho silang hindi nagkakasala. Walang naningil ng interes, walang sapilitan, at walang nabubuong sumpa ng utang na loob. Napakaganda ng solusyon na yan. May ibinahagi din silang kasabihan sa recording, yung utang lipa, bayad away, singil away. Nako, totoo yan hanggang ngayon. Kapag nanghiram, masaya. Pag singila na, nagkakagulo. Oo. At ipinaliwanag nila na sa normal na setup ng pautang na may interes, parehong panig ang nagkakasala. Yung umuutang, nagkakasala kasi minsan napapauko yung pangako niya na magbayad sa tamang petsa. At yung nagpapautang naman, nagkakasala dahil sa kawalan ng pasensya. Minsan nakakabitaw ng masakit na salita o nagpapahiya ng kapwa kapag naniningil. Pareho silang nahuhulang sa galit. Ang laking pagbabago nga kapag ginamit yung sistema ni Paning, inalis niya yung dahilan para mag-away sila kaya nananatiling malusog at patas yung relasyon nila. Nagdadala ito sa atin sa isang napakahalagang tanong tungkol sa responsibilidad. Sa huli, hindi naman daw masamang umutang talaga kung kailangan, pero palaging isipin yung pangako para hindi magkasakitan at hindi mahulog sa kasalanan ang magkabilang panig. Nakakamangha talaga kung paano nagsimula sa isang nakakalitong panaginip ang lahat na ito. Yung panaginip tungkol sa 12,000 pesos, sa isang pisong tax at sa perang may laso. Hanggang sa humantong sa isang napakalalim na refleksyon tungkol sa tunay na kahulugan ng pagtulong sa kapwa. Oo, kaya direktang tatanungin kita na nakikinig, bakit ito mahalaga sa iyo? Dahil araw-araw, humaharap ka sa mga sitwasyon kung saan nagbibigay ka o tumatanggap ka ng pabor. At sa bawat pagkakataon na yon may emosyon at obligasyon na nakasalalay na pwedeng makabuo o makasira ng relasyon ninyo. Bago natin tapusin ito, heto ang isang mapanghamong ideya na gusto kong iwan sa iyo para pag-isipan mo. Sa susunod na may tutulungan ka, tanungin mo ang iyong sarili ng tapat. Ano yung dapat nilang itanong? Tunay mo ba siyang pinapalaya sa kanyang sitwasyon? O palihim kang nagtatali ng laso ng utang na loob sa pabor na ibinigay mo, na sisingilin mo rin balang araw? Isipin mong mabuti yan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagtatalakay na ito at patuloy tayong maghanap ng bagong kaalaman. Hanggang sa muli!